Yo, what's up? Katulpon, dito ako ngayon sa may San Nicolas, Zambales. Nagkaroon kami dito ng Castilleos. Meron din dyan, oh. Ayan, si Sir. Yan sila, yung mga kasama natin sa kabila. Dito sila. Tawag doon kaya ako, Charot, si Epat. Nakita niyo yung mga tao na yun, nanonood sila ng meeting. So, ayun, busy, hindi pagod. Kasi galing pa kami kahapon ng Mount Arayat. Dito muna ako guys, mabalik ako. Dito muna ako. May tatlong tumakbo na Marcos, si Bongbong Marcos at saka si Maria. Sino yung isa? Basta Maria. Kalimutan ko yung marugdong. Marcos at si Tiburcio Marcos. Ngayon, ano po ba ang layunin ni Tiburcio Villamor Marcos? Nag-start po tayo noong 2011 pagkatapos ng matapos yung kontrata ng bilateral na kung saan pinaabot po natin sa lahat ng sangay ng ating government na tapos na ang kontrata ng Republic of the Philippines sa ating bansa, na kung saan ang Republic of the Philippines tapos na ang kanilang kontrata. Ngayon, nandito na po tayo sa tinatawag na operation para sa ating bansa. Ano ang misyon ni Tiburcio Villamor Marcos? Ang misyon niya, wala nang mahirap at squatter na Pilipino sa ating bansa. Si Ma'am, narinig ko ang istorya ng kanyang buhay. Ibibigay. Ngayon, gano'n katotoo yan? Saan kukunin ni Tiburcio Villamor Marcos yan? Mayroon po siyang asset na may kapasidad siyang ibigayan sa bawat Pilipino. Magpiprint po siya ng pera na ibibigay sa inyo na may gold backup 1,181,336,675 metric tons of gold na pwedeng i-print at may gold backup para ibigay sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayon, kailan po yan, sir, ibibigay? Yan, alam na natin yun. Ha? Ang kasunod niyan, kailan po yan, sir, ibibigay? Kasi po wala po kaming pangsaing mamaya. Ha? Ito po ang dapat ninyong maintindihan. Ang bangko ay may proseso. Tama po ba? Abangan po ninyo dito sa lugar ninyo, na ipatatawag po kayo ng ating mga bangko dito. O-orderan po natin ang mga bangko na yan at lahat po sila ay magbibigay sa inyo ng application para po doon sa ATM ninyo. Doon po yan ipapasok. Ha? At lahat po kayo ay magkakaroon. Ngayon ang tanong, sir, mayroon po akong 15 anak. Sino yung mayroon dito? May 15 anak dito? 10. Nasaan? 15. Alam mo, mayroon yan doon sa Quezon. Boundary. Lakit ang kanyang anak. Sabi niya sa akin, pasikreto kasi nahihiya pa. Sir, pwede po bang ihabol pa yung isa? Bakit? Buntis pa po si Mrs. pang 16.
Oh, yung yaman niya. Sipin mo, 16 ang kanyang anak. Isang tatay, isang nanay. Sabi ko sa kanya, medyo may kabaugan ka rin. Oh. Natawanan lang siya. So yun po ang gagawin natin. Kaya lahat po ng narito, makipag-ugnayan po kayo kay Ma'am Marlene Arcilla. Kailangan po ninyo lahat mabigyan po noong Certificate of Entitlement para pag-open po ninyo sa bangko, yun po ang dadalhin ninyo para ipakita sa bangko na, ma'am, mayroon po akong Certificate of Entitlement pat po dun sa 5 million. Naiintindihan po ba ninyo? Ayan. So, ngayon po, wala po akong ibibigay sa inyo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kasi ako po, pinadala lang dito para ibigay ang impormasyon sa ating lahat. Kaya nga, may office po tayo dito, makipag-ugnayan po kayo kay Ma'am Marlene para po doon sa lahat ng mga mag-a-avail noong Certificate of Entitlement para sa mga taga rito. Kasi hindi ko na po kayo kayang abutin. Ang trabaho ko po, buong NCR, buong province of provincial ng Region 4A, papunta ng Region 4B, papunta ng Bicol, Bisaya, hanggang Mindanao. Kaya ipapaubaya ko kay Ma'am Marlene dito sa lugar po ng Castillejos at sa lugar po dito sa Zambales ang mag-process ng lahat po ito. So, okay po ba sa inyo? Parang ayaw ninyo. O, yung okay. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Okay? Ngayon, expected na po namin yan. Na lahat ng inyong sasabihing mga kapitbahay, ang sagot ninyo dyan, ang sagot nila sa inyo, kalukuhan yan. Tama? Ang aking masasabi, pabayaan nyo siya. Pag sinabi niya, kumaring, kasi alam nyo, i-chismis na ninyo ito. Pagkakataon na ng mga chismusa at chismuso ito. Huwag ninyong i-chismis yung kapitbahay ninyo. Ang i-chismis ninyo ito na may magandang programa sa ating mga kababayan. Magandang programa sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayon, kung ayaw ng iyong kapitbahay, ayaw ng iyong kumari, pabayaan mo. Isa lang ang sasabihin mo dyan. Mare, kami ay nandito para sabihin sa iyo ang magandang programa sa bawat pamilyang Pilipino. Ngayon, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ngayon, sa oras na tayo ay mamamahagi na at bibigay na, nagdudumali pa yan sa iyo. Kahit madaling araw yung gigising yan para puntahan ka. Tama? Mari, sasali na ako dyan. Naniniwala na ako, Mari. Ang sabihin mo naman, Mari, pasensya ka na. Kasi hindi pa ako naniniwala na naniniwala ka. Ha? Yun na lang ang sabihin ninyo. Hindi, Mari, naniniwala na talaga ako. Pasalihin mo na ako dyan. Hindi, Mari, hindi pa kasi ako kumbinsido na talaga naniniwala ka. Saka na lang, pagka ako yung naniwala na sa'yo. Hindi, isang araw hahabol-habol yan sa atin. Noon, hirap na ako magpapanag sa tao. At yan lang ang sinasabi ko. Kung ayaw mo, wala namang problema. Basta isang araw, kapag ginawa na namin ito, hahabol ka rin sa amin. Ngayon, sila na po ang naghahabol. Habol na sila ng habol. Wala na silang matagpuan. Kaya kasi, tulad ngayon, maraming mga tao doon sa Rizal. Nandito ako ngayon. O ang daming tao doon sa opisina. Anong sinasabi ng mga tao natin sa opisina? Sir, ma'am, wala pa po si Sir James. Si Sir James po ang kausapin ninyo. Ay, nandito ako. Di balik na lang po kayo. Ganun na lang po ang ating usapan. Malinaw po ba? O wala na akong kausap?
Malinaw po ba? Opo. Okay. So, makipag-ugnayan po kayo kay Ma'am Marlene Arcelia para po dun sa proseso ng inyong documents. So, may tanong po ba kayo? Doon po ako pupunta sa tanong ninyo.